Ang ganda mo. Teka, hindi ba ako sumasayaw sa live stream? Halina't suportahan natin ang ating top fan, mga kaibigan. Salamat sa Carnival gift, top fan. Salamat. Nakapunta ako sa ibang panahon. Tigil. Kanina nung nilason mo ako at umakyat sa kama ko. Bakit hindi ka huminto? Paglalason. Gusto mong mamatay? Matigas ang ulo mo ha. Sa bahay aliwan, maraming magtuturo sa iyo ng disiplina. Ang gwapo, sulit. Kuya, pananagutan kita. Bitawan mo. Huwag kang mahiya. Sabing bitawan mo. Ang dating may-ari ng katawang ito. Nagalit sa kanya. Mga tauhan. Nakita na ang City Lord. Nako, nakatulog ako sa isang napaka-importanteng tao. Itapon siya sa bahay aliwan. Gago ka. Walang hiya. Ginamit mo lang ako. Hindi ka responsable. Unang beses. Ito ang bahay aliwan, wala na, simula ng impyerno. Hindi ba't ito ang itinakwil na anak ng Chancellor na ipinadala ng City Lord? Mag, post ka agad. Ito ang bahay aliwan, wala na, simula ng impyerno. Ang panganay na anak ng Chancellor. Unang makakuha, unang masisiyahan, ako ang mag-overnight. Mag-usap tayo ng malapitan, sulit ang isang hawak. Teka, Ete, oras na para uminom ng gamot. Panganay na anak, ano naman? Nagpapanggap na baliw. Hatakin siya sa kamalig para magising. Paggising, mag-entertain ng bisita. nako, time travel at paligsahan sa looban, kailangan kong mag-ingat para makaligtas. Magandang ate, mayroon akong plano para sa pinakamahal na Jisha. Gagawin kitang sobrang yaman. Pinakamahal na Jisha. Ang sining ang tunay na ginto. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi ka maging Jisha, mag-entertain ka pa rin. Sa loob ng 3 araw, sirain ang kanyang pagkabirhen. Second yung miss, huwag kang mag-alala, sa loob ng 3 araw, gagawin ko siyang Bulok S.A. Fang Fai Lu. Chenda, humanap ng silid para sa kanya. Ziege. Mga tusong plano, tignan natin kung kaya ninyong talunin ako. Kaya, ako ay napunta sa katawan ng isang babaeng may parehong pangalan. Ang anak na babae ng punong ministro. Kaya sina Lengru at ang kanyang ina ay ang mga kaaway ng orihinal na Leng King Q. Ang lungsod na si Eli Uyon ay napupuot kay Leng King Q. Dahil sa maling akala na siya ay naglagay ng gamot at umakyat sa kama. Mukhang kailangan kong unahing tapusin sina Lengru at ang kanyang ina bago umalis sa Fangfilu. Tungkol naman sa orihinal at sa alitan nito sa lungsod. Gusto ko ring malaman ang totoo. Mag-organisa ng beauty pageant. Ako ang pinakasikat. 3 araw lang kayang gumawa ng 10 beauty queens. Mga dalaga, gusto niyo bang maging mataas sa lipunan?
Huwag na, mababa ang aming tadhana. Nakita nyo? Ganito dapat tumugtog ng pipa. Ito ay rock. Tugtog. Anong ganda ng sayaw na ito, napakaganda. Halika, umakyat. Umakyat kayo, mga dalaga. Sumayaw kasama ko, ilagay ang kamay pataas, sipain ang kaliwang paa. Dalaga, ganito ba? Eight Hong. Sinabi na ng pangalawang dalaga, pagkatapos ng 3 araw. Sirain ang kanyang pagkababae. Kaya pala nila makuha ang anak na babae ng punong ministro. May nagmamatsyag sa akin, si Lengru ay may masamang balak. Hintayin mong maging beauty queen ako, saka kita ayusin, hama. Mga mahal na bisita, ang unang Fangfei Lao Beauty Queen Carnival ay magsisimula na. Narito ang aming mga kalahok at disenyador. Pumapasok na, bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Mabuti. Ano ba itong palabas ngayon? Ano ang sinabi ng may-ari? Hindi ka o maintindihan. Ito ay pagpili ng beauty queen. Walang alam. Kamusta kayong lahat? Ako ang nagplano ng carnival na ito. At isa ring kalahok. Ako si Leng Q, napadpad sa Fangfei Lu. At napilitang sumali sa pagpili ng beauty queen. Sana suportahan niyo ako. Mahal ko kayo. Mabuti. Ngayon naman, narito ang aking mga kapatid na babae. Mabuti. Suporta, suporta. Si Leng Q ay pangdiyosa na bumaba sa lupa. Ang pagpili ng beauty queen na ito ay walang katulad, isang himala. Ito ay himala, napakaganda, napakaganda talaga. Ngayon ay magsimula na ang pagboto. Ang may pinakamataas na halaga ay makakakuha ng beauty queen ngayong gabi. Mabuti, mabuti, akin ito, akin ito. Huwag ninyong agawin, akin ito, huwag ninyong agawin. Siege, Isa PA. Ang dami. Mga panauhin, malapit nang ibunyag ang rina ng bulaklak, abangan ninyo. Si, Siege. Kapag nakuha mo ang titulo ng rina ng bulaklak, papakawalan kita. Tiyak na hindi mo ito malilimutan habang buhay. Mga ginoo, binabati ko si Leng Pingpiu sa pagwagi bilang rina ng bulaklak. Siege. Salamat sa inyong suporta. Mahal ko kayo. Bakit iba na siya ngayon kaysa dati? Rina ng bulaklak. Hayaan mong tikman kita. Bitawan mo ako. Puta ka. Ang sakit. Ayos ka, Lengru. Tama na, tigil. Ilan lang itong mga walang kwentang babae, at ipinapakita pa sa akin? Umalis kayo, lumayas kayo.
Tatawarin Montag po ako, General. Ito ang bagong rina ng bulaklak. Maganda naman, pero tumakas. Kapag nahuli ka o. Una kong ipapakita sa inyo. Hindi ako interesado. Maghanda ng mainit na tubig, maliligo na ako. Nasaan siya? Sino yan? Ako po ay narito upang maglingkod sa inyo sa pagligo at pagbibihis. Pasok. Opo. Tingnan natin kung sinong walang malay. Walang sinumang nangahas na pumasok habang ako'y naliligo. Heto. Ang ikli ng kamay mo, paano ka maglilingkod? Ang halik na marka mo, galing sa isang suki, di ba? At, pumasok ka sa paliguan para lang takasan siya. Ginoo, siya ang huling isa ngayong araw, na nakakita kay Binibining Leng, ama ng lungsod, kahabagan ninyo ako, kahabagan. Si Leng Q ang masamang babae. Siya ang nangakit sa akin. Paalang makatakas, ibinenta niya ang sarili. Siya ang masamang babae, kahabagan ninyo ako. Ilabas, bugbugin hanggang mamatay. Anak ng Diyos, saan ka ba tumakbo? Kung hindi ka babalik, lahat tayo'y mamamatay. Ginoo, tinanong ko na ang mga bantay. Walang babaeng umalis sa Fang Fei, Lu ngayong araw. Nandiyan pa rin si Miss Leng. Hanapin nyo. Leng Q, lumabas ka. Pakiusap, huwag kang pumasok. Ikaw pala ang tinatago mo, ang Panginoon ng lungsod. Ano kaya ang gagawin niya kung malaman niyang nandito ka? May sakit ka ba? Ako pa ang sinaktan mo, masamang babae ka. Ikaw ang unang nang asar sa babae. Gago ka. Isang sampal lang yan sa'yo. Interesting. Alam ka una. Ikaw pala yung bagong flower queen. Ang higpit ng seguridad. Gusto mong umalis? Pwede kitang tulungan. Ikaw, Sa totoo lang, ako ang magandang lalaki. Ang kapatid ng Panginoon ng lungsod, si Hauye. Ako si Ytinkyun. totoo ba yan? Walang daya. Sa totoo lang, ako ang tunay na anak ng Prime Minister. Nabili ako ng masasamang tao dito. Hauye, tulungan mo ako. Anak ka pala ni Prime Minister Leng. Ano ang pangalan mo? Ako si Leng Q. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Kuya, bakit ka nandito? Ikaw. Lumapit ka. Ano ba ang gusto nitong demonyong to? Leng Q. Babaeng walang hiya ka. Kuya, huwag mong siraan ang puri ko. Puri. Bakit suot mo ang damit niya? Dahil. Hindi, bakit ko sasabihin sa'yo? Kung hindi mo ako iniwan dito, hindi ako mapapariwara ngayon.
Ano ba ang pakialam mo sa ibang lalaki? Baka naman gusto mo ako. Gusto. Hindi ka karapat-dapat. Kung ang kapatid ko ay puro pananakit lang sa babae, mas mabuting palitan na lang ang Panginoon ng lungsod. Ikaw pa. Bitawan mo siya. Naglagay siya ng gamot at umakyat sa kama, mabuti pang at itinapon sa bahay aliw. Hindi ka pa pwedeng makialam. Naglagay ng gamot. Ligtas na tayo, buti na lang hindi tayo hinabol ng demonyong iyon. Bigo ang pagtakas. Wala na tayong magagawa, wala nang pag-asa ang paghihiganti. Tita Hong, ang swerte naman. Maliit na demonyo, muntik mo nang madamay ang Fang Feilaw, ngayon. Paano kita paparusahan? Puputulin ko ang mga litid mo sa kamay at paa. Tingnan natin kung makakatakas ka pa. Tita Hong, yun kasi. Pakinggan mo muna ako. Huwag na magpaliwanag. Nagpadala na ng lihim na utos ang alkalde, pagkatapos ng 3 araw. Kailangan mong mag-entertain ng mga bisita. Hindi pwede. Hindi ba't sinabi na pag naging flower queen na, hindi na kailangang mag-entertain? Pagkatapos ng 3 araw, mag-entertain ka. O mamatay. Ito ay love potion, inumin mo at mag-entertain. CJ, iinumin ko. Pero medyo mahirap buksan, hindi masyadong madali. Peke na gamot. Lenking Q, ang tapang mo. Ang paa ko, ang mukha ko. Lenking Q, saan ka naman pupunta? Kung tatakbo ka pa, babaliin ko ang paa mo. Alkalde. Pwede ba tayong magpustahan? Sabihin mo, Alam kong ang Fang Feilu ay iyong pinagkakakitaan. Kung sa loob ng 3 buwan, mapapataas ko ang kita ng Fang Feilu. Ng 3 beses. Pahintulutan mo akong umalis, pwede ba? huwag. Nainom ko na rin naman ang love potion, hindi ako tatakas. Peke naman pala ang love potion, pwede ko itong gamitin. Interesante, paano kung hindi mo magawa? Bahala ka sa akin. Maging alipin o hayop. Sige, sinabi mo yan. Sabihin mo, sino naman ang utak nitong lahat? Si Second Lady, binigyan niya ako ng love potion. Sabi niya, kung hindi ko babastusin ang First Lady, papatayin niya ako. Kung ganito pala. Naglagay ng gamot at isinisi kay Lenking Q ang pag-akyat sa kama. Si Lengru din. Kaya nga, totoo pala ang love potion na ito. Siguro. Oo.
Ano ang mangyayari kapag ininom ang love potion? Walang solusyon. Magtalik o mamatay. Naku, totoo pala ang love potion. Naku, mamamatay kaya ako. Ang hirap. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Magtalik o mamatay. Ano ang pipiliin mo? Hindi ko alam. Ang init, ang hirap. Ang init. Sino ba talaga ang nag-alis ng love potion ko kagabi? Si Yeliw yun ba o si Yeting yun? Bahala na kung sino, ang importante ay ang pustahan. Gaganti pa ako kina Lengru at sa kanyang ina. Ono Itong Golden Scale Value. Ang golden scale value ay, isang tael ng pilak ay katumbas ng 10 golden scale value. Ang ikatlong pinakamalaking nagbigay ay makakatanggap ng personal na pirma kong abaniko at maaaring pumili ng espesyal na sayaw. Ano ang ibig sabihin ng pagpili? Ibig sabihin, ang mga bisita ay maaaring pumili ng mang-aawit o mananayaw para mag-perform para sa kanila. Mga dalaga, ibenta natin ang ating sining hindi ang ating katawan gamit ang ating kakayahan. Kumita ng malaki. Ginoo, ipinangako na Marquez na tutulungan si Lengru na itayo muli ang Fang Feilaw. Pa manalo sa pustahan. Ihanda ang sedan. Tayo'y manood ng palabas. Ching Chiao. Ang stage design na gusto mo, buong gabi akong nag-drawing. Ang aking pleasure house. Kailan pa naging responsibilidad ito ng aking mabuting kapatid? Kagalang-galang na mayor. Simula na ang pustahan. Kahit sino pa ang tumulong sa akin, dapat mong tanggapin. Kung hindi, o kaya tulungan mo na lang ako. Pagkatapos kong manalo, aalis na ako agad. Hindi ba't panalo ka rin? Ipaliwanag mo sa akin. Ang mga preparasyong ito. Ano ba talaga ang layunin? Ano ba? Natakot ako. Nang akitin mo si Tingyon. Bakit ngayon ka lang natatakot mamatay? Ang cute naman ng itsura mo kapag nagsiselos, Mayor. Leng King Ki. Hindi mo alam, noong una kita makita. Nainlove na ako sa Ypsilono. Paano kita makukuha? Tingnan mo. Ano ang ibig sabihin ng kilos na ito? Ibig sabihin, ikaw ay karapat-dapat sa pinakamalaking tip. Pinakamalaki. Tip. Ito ay salita mula sa aking bayan. Sa susunod na lang natin pag-usapan.
Siege. Tinyon. Umuwi ka muna sa bahay ng Duke. Nandito na naman si Mayor para magbantay. Sayang lang, tapos na ang aming Fang Feilu. Lang King Q. Madumi na ang damit mo. Pasensya na, Mayor. Baka gusto mong umuwi at magpalit muna. Nakakainis. Mukhang gusto ni King Q na magkasama lang tayo. Halika, may regalo ako para sa'yo, siguradong magugustuhan mo. Ang tugtog ng digmaan na nakaraan, Lanling Wang Rujian Ku, para sa'yo. Kayang ibagsak ang buong mundo. Ito ay isang kilalang tugtog sa buong mundo. Talagang napakaganda. Salamat, Duke. Kung gagawin nating girl group dance ang Lanling Wang, ang ganda siguro. Dito kailangan ang lakas ng pulso. Bakit hindi ako matulog sa Fang Feilu ngayong gabi? Paano ang lakas ng pulso niya? Ako mismo ang magtuturo. Lumabas ka. Ang aking sheet music. Lang King Q. Binabalaan kita. Kailangan mong lumayo kay Yeting yun. Hindi kaya. Nagsiselos ka. Kalokohan, ako ang mayor. Magsiselos sa'yo ang bituin ng musika. Gusto ko lang itanong sa'yo, Mayor. Ano ba ang ginagawa mo ngayon? Kuya, huwag mo akong sisihin. Ikaw ang may kasalanan. Kailangan kong makuha si King Q. Kung magsasalita ka pa ng walang kwenta, ipapaterminate ko na ang ating pustahan. Kung siya'y masama sa'yo, ako naman ang magiging sobrang mabait sa'yo. King Ki, halika. Buksan Montag, 2. Ano kaya ang ipinadala sa akin ni Lord Hao ngayon? Nakakahiya naman. Hindi ko dapat tanggapin to ng walang dahilan. Karapat dapat ka nito. Tingnan mo. Ang ganda. Lord Hao, maganda ba? Parang anghel na bumaba mula sa langit. Kung isusuot ko itong battle suit pagbalik ko, siguradong wala nang tatapos sa akin. King Q, subukan mo kaya itong sayaw na damit. Sige, subukan ko nga ang stage lighting. Tapos na ang lighting test. Himala. Himala. Miss Leng, parang diyosa ka na bumaba sa lupa. Ipinapahayag ko, ang Fang Feilu Mirror Stage ay opisyal ng bukas. Tandaan ninyong mga dalaga. Sino man ang abuti ng liwanag, siya ang bida. Sige, umakyat ka na. Bakit hindi ka sumama? Matanda na ako. Hindi na ako pwedeng sumikat. Ito bagong battle suit para sa'yo. Sana ikaw na ang bagong Flower Queen.
Ching Chiu. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ginoo, ipinagkaloob ni Lord How kay Miss Leng ang East Sea Mermaid Dance Dress. Isang simpleng sayaw na damit lang. Kunin mo yung lambot. Pero ito'y gamit ninyo laban sa mga kaaway. Gusto kong malaman niya kung kanino galing. Ang tunay na kayamanan. Miss Lang, Ito po ang ipinadala ni City Lord para sa inyo. sana magtagumpay kayo sa 100 Flowers Banquet. Nga pala, Ang Meteor Aeron Fram na ito ay para sana sa City Defense laban sa mga kaaway. ayaw sabihin ni City Lord sa inyo. Pasalamatan mo na lang si City Lord para sa akin. Yeli Uyon, gusto mo bang manalo ako? O hindi? Ang puso ng lalaki ay parang karayom sa dagat. Ang Meteor Iron Mirror Frame na ipinadala ni Eli Uyon. Ang ganda pala talaga. Isulat mo yung contribution niya. Ang peklat na ito, gumanda na. Kapag may peklat na, saka lang mawawala ang mga pangarap ninyo. Mula ngayon, ang peklat ay hindi lang medalya, kundi sandata rin. Mga kaibigan, ilabas ninyo ang inyong. Mga Carnival, Rocket, at Yate, ipadala ninyo. Ang number 1 boss ay may karapatang pumili ng sayaw. Ziga. Ano ang rocket? Bibigyan kita ng 3 usok mula sa Signal Tower. Salamat kay Boss Kian sa pagpapadala ng isang cloud-piercing arrow. Salamat, Boss Kian. Reward. Ang generous ni Boss Kian. Binabati natin si Boss Kian, ang number 1 boss na may karapatang pumili ng sayaw. Lengkingki. Gagawin kitang isang kahihiyan sa iyong kasikatan at mamamatay ng malungkot. Sumayaw ka, pagkatapos ay bangkay ka na. Sige, si Boss Kian, binabati natin si Boss Kian. Na naging number 1 boss natin. Kaya ngayon, ang number 1 boss ay may karapatang pumili ng sayaw. Bakit may itim na uso? Ito ay lason, kailangan kong mag-isip ng paraan. Nice enough. Gumamit ng convex lens para mag-apoy, gamitin ang tansong salamin. Mag-apoy agad. Bilis, tingnan ninyo doon. Mag-apoy agad, tumakbo na kayo, tumakbo. Mag-apoy, huwag kayong magsiksikan, bilis. Mga masasama, patuloy pa rin kayong gumagawa ng krimen. Chancellor Leng, ang malaking regalo ng iyong anak ay tatanggapin ko bilang City Lord. City Lord, patawarin Montag ako. Hindi ko napalaki ng maayos ang aking anak. Pakiusap, City Lord, patawarin mo siya. Kuya Liu Yun, nagkamali ako. Pakiusap huwag mo akong patayin. Huwag mo akong hawakan. Kuya Liu Yun. Lengro ba ay malapit ng mawala? Row Air, Aking Row Air, Bitawan Montag ako, City Lord, Kahabagan. Pakius ab, City Lord, Kahabagan.
Binayaan si Auntie Hong para pahirapan ang panganay na kapatid. Naglagay ng lason sa 100 Flowers Festival. May solidong ebidensya. Ito. Salot, kasawian ng pamilya. Siya, si Leng Pingpiu na masama. Ang kumuha ng lahat sa akin. Dapat sa akin si Kuya Liu yun. Ilabas. Itapon sa laundry bureau. Hanggang sa mamatay. Ruer, Huvak, Ruer, Ruer, Ruer. Ginang Panginoon. S.A. Fang Fei Lu. Gusto kong makita ng alkalde kung anong sorpresa pa ang kanyang maibibigay. Mga mahal na panauhin, ang mga balakyot ay nawala na. Ang tunay na palabas ay nagsisimula pa lamang. Mabuti. Leng Qingqiu. Anong lihim ang itinatago mo? Ang ganda. Parang diyosa na bumaba sa lupa. Walang katulad sa mundo, talaga. Pangarap lang ba o naparito siya? Leng Pingpiu, gusto kong mamatay ka ng masakit. Ong Eking Roer. Xiao Ta. Tayo. Ay. Ilagay ang gamot na ito sa pagkain ni Leng Pingpiu. Lesen? Hindi ko kaya ang pumatay. Purgante lang para siya'y mapahiya. Bini-bini. Nagawa talaga natin. Ito ay simula pa lamang. Ching Chiao. Isang perlas para sa magandang dilag, bilang pasasalamat at bilang pagpapahayag ng pag-ibig. Kinki, pakakazalan montag ba ako? Si Ting Yun ay mabuting kapareha, ngunit bakit naguguluhan ang puso ko? Baka may nararamdaman ako kay Liu Yun? Hindi. Imposible talaga. Bini-bini, ang Marquis ay maganda ang itsura at marami na siyang natulong. Tanggapin mo na siya, naway maging masaya kayo. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Marquis. Ako. Marquis, hindi pwede. Baka pwede tayong lumipat ng lugar para mag-usap. Siege. Marquis, pinahahalagahan ko ang iyong pagmamahal. Ngunit hindi pa tapos ang tayaan, wala akong gana sa kasal. Walang problema. Maghihintay ako. Ang perlas ay regalo, huwag mong tanggihan. Leng Qingqiu. Ang galing, sa isang paligsahan ay nakakuha ka ng kapurihan at kayamanan. Kahit ang kapatid ko ay naging alipin ng iyong ganda. Sobra ang papuri ng alkalde. Ang iyong katusuhan ay daang beses na mas malalim kaysa kay Leng Bru. Katusuhan. Baka nakalimutan ng alkalde. Ikaw ang natapon sa akin dito kung saan kailangan ng katusuhan. Ang lugar kung saan ako mabubuhay. Pero huwag kang mag-alala, pagkatapos kong manalo, aalis na ako. Alam mo ba ang sinasabi mo? Siyempre, alam ko. Kagalang-galang na punong lungsod. Alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin? Pagkatapos kong manalo, Sabihin mo, gusto ko na ikaw mismo ang pumunit sa kasunduan.
Nangahas ka pang makipag-ayos sa akin. Ano ba? Kagalang-galang na punong lungsod. Baka natatakot ka. Na matalo sa isang hamak na kortisana tulad ko. Lenking Q. Ang buhay mo ay nasa kamay ko. Sa loob ng 3 araw ay magsisimula ka ng mag-alok ng serbisyo. Gusto kong makita kung magkano ang halaga ng bagong kortisana, ang tunay na anak ng kanselor. Wala na. Nagwala na ang demonyong ito. Pipatawaran Montag ako, lalaga. Ano ito? Sinasabi lang po ni Madam Liu ng kanselarya na gawin ko ito. Sabi niya ito'y laxative lamang. Gusto lang niyang mapahiya ka. Laxative. Mukhang lason ito na papatay sa akin. May daan patungong langit ayaw mong tahakin. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Maliit na demonyo. Pinahamak mo ang aking ruler sa paggawa ng mabibigat na trabaho. Gagawin kitang lubusang mapahiya. Sa harap ng mga mahalagang bisita. Hanggang sa mamatay ka sa kahihiyan. Madame, Bagong Lutong Premium Bird S Nest Soup. Hindi maganda. Nalason si Madam. Tapos na, dalaga. Liu. Ang regalo kong ito para sa iyo. Nasisiyahan ka ba? Naganti na ako. Pero paano kung malampasan ang problema ng pag-alok ng serbisyo? Lenking Q. Ang buhay mo ay nasa kamay ko. Sa loob ng 3 araw ay magsisimula ka ng mag-alok ng serbisyo. Gusto kong makita kung magkano ang halaga ng bagong kortisana, ang tunay na anak ng kanselor. Ano ba talaga ang halaga nito? Gagawin ba talaga niya akong basura? Bakit ako nakakilala ng ganitong baliw na lalaki? Gusto mong maglaro? Tara, maglaro tayo ng malaki. Tingnan natin kung paano mo ito ayusin. Furong. Si Olian. Makinig kayong mabuti sa akin. Ipaubaya ko ang aking unang pagkakataon na mag-entertain ng kliyente. Limitado lang sa 10 pwesto. Kailangan ng 100,000 tayo ng pilak para makapasok. Ikalat ang balita, dapat maging makabuluhan ang hype. Dating panganay na anak ng dating punong ministro. Iniwan ng City Lord. Isang sayaw na parang anghel na bumaba mula sa langit. Napakadelikado nito. Baka. Walang baka. Gusto kong guluhin ang buong lungsod. Gusto kong gawin siyang Yeli Uyon. Katatawanan ng buong lungsod. Si Olian. Ano po ang gusto mong sabihin? Humanap ka ng pinakamagaling na kwentista sa buong lungsod. Gawing malaswang kwento ang balita. Ikalat ito sa mga tea house at bar araw-gabi. Maghanap ng 100 pulubi. Ikalat sa buong lungsod. Mahirap bilhin ang ngiti ng isang beauty queen. Mas mahal pa ang pag-ibig ng City Lord. Mas mahal pa ang pag-ibig ng City Lord. Gino. Si Miss Long S.A. Fang Fai Lu. Nag-announce na magbibenta siya ng kanyang unang pagkakataon na mag-entertain ng kliyente. Kumakalat na ang balita sa buong lungsod. Sabi niya, Ano ang sinabi niya? sabi niya, mas mahal pa ang dating pag-ibig ng City Lord. Lenking Q. Gusto mong mamatay? Ginoo, patawarin mo ako. Ginoo, baka may malalim na dahilan si Miss Leng? Ihanda ang sedan. Pumunta sa dating punong ministro para mag-propose. Gino, pakakasalan Montag di si Miss Leng Kinky? Hindi.
Ang pakakasalan ko ay si Lengru. Gino. Pasensya na po, pero bakit niyo po ito ginagawa? Sa ganitong paraan, lalo niyo lang ilalayo. I Miss Lenkinki. Huwag nang magtanong pa. Pumunta sa opisina ng labahan. Kunin si Lengru. Hindi maganda, binibini. Gusto pakasalan ng alkalde si Lengru, 3 araw mula ngayon. Pakasalan si Lengru. Tunay na ang masamang babae at malupit na hari, bagay na bagay. Ano ba iniisip ni Eliu yun? Ito, pakasalan si Lengru. Kapag naging asawa ng alkalde, siguradong papatayin niya ako. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan, pumasok muna sa bahay ng alkalde, unahan ko siya. Siguro, ang Jinghong Banquet ay isang pagkakataon. Yaliw yun. Ang palabas ko, may lakas ka bang panoorin? Kinky, nababalif ka na ba? Impyerno iyon. Sumama ka sa akin, ilalabas kita rito. Hari, salamat pero hindi ako pwedeng umalis. Ayaw ko rin umalis. Bakit? Pagalitin siya. O para sa kasumpa-sumpang pustahan, sulit ba ito? Hindi ito usapin ng pagsusulit. Hari, kilala mo siya sa ugali niya. Kahit saan ako tumakas, huhulihin niya pa rin ako. Kaya mas mabuti. Laro na lang tayo hanggang dulo. Ito po ang kasal ng alkalde at ni Lengru. Sabi ng alkalde, pakiusap na dumalo si Lengru sa seremonya. Dumalo sa seremonya? Kahit sa kwarto nila ay panonoorin ko. Pero talaga bang may lakas ka sa kanya, Yeliu yun? Kuya Liu yun, sa wakas ay napakasalan na kita. Kuya Liu yun. SA wakas ay. Matulog ka sa sopa ngayong gabi. Pero ngayon ay unang gabi natin. Kung magsasalita ka pa ng isa, itatapon kita pabalik sa labahan. Kuya Liu yun. Nakakasawa na ba? Ang unang gabi ko bilang bagong kasal, nasisiyahan ka ba? Gusto mo bang makita ang unang gabi namin ni Lengru? Panoorin ko kayong dalawa ni Lengru. E paano naman ako? Bitawan mo. Baliw. Oras na ng 8:08. Ang Fangfei Tower Jinghong Auction Banquet ay opisyal na magsisimula. Simula sa 100,000 tile ng pilak. Si, 15,000, 20,000. 30,000 tile. Talagang. Hindi siya dumating. 35,000 tile, 40,000, 50,000. Ginoo, lumampas na sa 50,000 tile ang bidding. Ang mga bisita ay nagsasalita ng mga hindi magagandang salita. Si Binibining Leng. Huwag na. Lengking Q, ganito ka ba talaga kabustong ibaba ang sarili mo? Para lang maghiganti sa akin. Changfeng, ihanda ang kabayo. Opo. 60,000. 1,000,000? Hindi ako nagkakamali? Nag-alok ako ng 1,000,000 tile. Talagang si Boss Kian on the best. Binibining Leng. Ngayong gabi, akin ka na. Ang galing Montag, Boss Kian. Magandang dalaga, halik muna. Ginoong Kian. Gumastos ka ng 1,000,000 tael para sa isang gabi. Ayaw mo bang tingnan muna ang kalakal? Ito. Ito ay markang iniwan ng punong lungsod. Tingnan mo. May halaga pa ba ito? Ito. Punong lungsod. Kung hindi ka nalalabas, ang dating minamahal mo na itinakwil mo. Ngayong gabi ay masisira na dito. Huwag.
Huwag, magandang dalaga. Babayaran ka o PRin, pakusapan natin. Talagang gagawin mo? Huwag kang magpakamatay. Hindi ba't gusto ninyong makita ang kalakal? Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ng gusto. Tugtog. Inuman. Yaliw yun. Ang sayaw na ito. Ang luha na ito. Ang kahihiyan na ito. Nakita mo ba? Nasiyahan ka na ba? Mabuti. Magandang dalaga, darating na ako. Maganda. Ikaw lang. Karapat dapat bang hawakan siya? Yaliw yun, talagang dumating ka rin. Bitawan mo ako. Ibaba mo ako. Tumahimik ka. Ang mga nangyari ngayong gabi. Kung sino man ang magbunyag kahit kalahating salita. Papatayin ko ang buong angkan mo. Bitawan mo ako. Ibaba mo ako, gago ka. Kung hindi dahil sa gago kong ito, kanina pa sana. Naagrabyado ka ng tambok na yon. Yaliw yun, nanalo ako. Ang kita ng Fang Feilu, hindi lang triple. Ikaw mismo ang nangako sa akin. Pakawalan mo ako. Itinuring mo ang sarili mong kalakal sa subasta. Sumayaw ka sa harap ng lahat. Len Q. Ito ang totoo kong pagkatao. Ito ang totoo kong pagkatao. Ito ang taong itinapon mo sa Yuefang. At pinilit mong walang takas. Kung hindi ko ginawa ito, paano ako mabubuhay? Paano kita matatalo? Paano ko mapapatingin sa akin ang makapangyarihang alkalde na tulad mo? Kahit isang sulyap lang. Sa Alcalde's Mansion. Ayokong makita ito. Pusta, nanalo ka. Simula ngayon, malaya ka na. Pero, huwag ka nang umasa na makakalabas ka sa Alcalde's Mansion. Yaliw yun. Sinungaling ka. Len Q. Sinabi kong palalayain kita. Pero hindi ko sinabing, hihiwalayan mo ako. Mula ngayon, ako na ang magmamay-ari sa'yo. Huwag mong kalimutan. Ikaw ang nagtapon sa akin sa Fang Feilu. Mula nang pumasok ako sa Fang Feilu, patay na ang puso ko. Kahit bilanggo mo ako, ang naiwan dito ay isang bangkay na lang. Yaliw yun. Akala mo makukulong mo ako. Ching Chiao. Marquis, bakit ka pumunta dito? Siyempre para iligtas ka. Dadalhin kita palayo sa Bali. Nandiyan ang mga dating tauhan ko. Handa na ang mga dokumento. Pangalang Cholu. Pero, kailangan ko pa ring maghiganti.
Ang sweet naman ng dalawang ito. Ang ganda ng plano ninyong tumakas. Kailan naging tulay ng pag-ibig ang aking lungsod? Para sa inyong dalawa, Yaliw yun, huwag kang magsalita ng walang basihan. Kami ay, ano? Nagpaplano kung paano magkasamang tumakas. Yetig yun, ang lakas ng loob mo. Hanggang sa babae ko ay pinangarap mo. Kuya, huwag mong siraan ang puri namin. Si King Q ay gustong lumaya sa kulungang ito. Mahal ko siya, ngunit malinis ang aming konsensya. Malinis. Ang pagpaplano ng pagtakas ay malinis para sa inyo. Line King Q, mali pala ang pagtingin ko sa kakayahan mong mangakit ng lalaki. Una ako, tapos si Tinyon. mahal ko si Yeting yun. Kahit papaano, siya ay maalaga at magalang. Marunong rumespeto. Hindi katulad mo. Isang babaeng ahas lang ang kaya mong pakasalan para pampaganda. Ginagamit mo ang mga kahina-hinalang paraan mo para itago ang kontrol mong psikopatiko. Yaliw yun, nakakadiri ka. Sa lugar na ito, bawat segundo ay nakakasuka. Line King Q, naghahanap ka ng away. Kuya, At ikaw, may emergency sa border. Si Lord Ye, bilang isang patriot, ay kailangang maghatid ng supply agad. Bawal bumalik sa Beili ng walang pahintulot. bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Si Miss Leng, siya ay... Bantayan nyo. Walang dapat lumapit. Lalo na si Lengru. Gusto mong mamatay. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Putya. Sobrang lala na ng sitwasyon ko. Bakit ang ibang mga transmigrator ay puro sweet moments lang? Ako, puro away at patayan? Tapos may kalaban pa na ayaw mamatay. Bukas ng gabi sa hating gabi, sa butas ng aso sa kanlurang pinto, may karwahe sa 10 milyang pavilion. Si Tingyun ay naghihintay sa hangganan ng Linjiao. Siguro muna akong tatakas, pag-isipan ng mabuti ang bahay ng alkalde. Hindi rin naman mas maganda kaysa sa Fang Feilu. May isang baliw na lalaki na pabago-bago ang mood. At isa pa na gustong ako'y patayin. Masamang babae. Si Miss Kilyu. Ako ito. Si Len King Q. Hindi ko inakala. Para sa kanya, nagdudusa ka pa sa butas ng aso. Kaya, ang mga bitag na ito, hindi para takot kang mawala ako. Kundi takot kang sumama ako sa kanya, Yaliw yun. Hindi mo ba talaga ako nagugustuhan? Ikaw, Gusto mo talaga ako, kaya. Pinakasalan mo si Lengro para galitin ako. Pinalayas mo ang Marquis. Dahil sa selos at pinilit mo akong mag-alok. Lahat ito dahil takot kang mawala ako. Hindi mo makontrol ang sarili mong puso, tama ba ako? Yaliw yun. kalokohan. Mga tao, gapusin niyo siya at dalhin pabalik. Bantayan ng mabuti. Yaliw yun. Kung hindi ako makatakas, susugal ako ng mas malaki. Gaganti ako, lalabagin ko ang plano. Hindi ba ito ang mahal kong na Flower Queen? Bakit? Kahapon, hindi ka ba nasarapan sa alkalde? Tingnan mo ang pagod na ito. Tumigil ka. Ikaw na isang hamak na asawa. Nakita mo ako at hindi ka man lang bumati. Alam mo ba ang batas? Asawa. Ikaw na kahit gamitan ng droga ay hindi makapunta sa kama ng asawa. Ang batas mo ba, karapat-dapat bang batiin kita? Ikaf. Masama, sampalin mo siya. Ingatan mo ang aso mo kung hindi. Ipapaalam ko sa alkalde kung paano ka nagiging mabuting asawa. Halimbawa, ang aphrodisiac noong gabi. Matulis ang dila. Hindi pa rin nagbabago. Pero para kay Lengru, sobra-sobra pa.
Takot ka sa akin. Hindi po ako nangangahas. Itaas mo ang ulo mo. Xiaohe ang pangalan mo. Kanino ka dati naglilingkod? Ang kamay ay orihinal na nagsilbi sa pamamagitan ng opisina ng punong ministro at nagsilbi ng tiya ni Liu. Kasal sa Mansyon Castellan. Ayaw sa akin ng misis. Kaya pinapunta ako sa labas para magtrabaho. Ngayon lang ako inilipat para maglingkod sa binibini. Huwag kang matakot. Punasan mo. Sa akin, walang mang-aapi sa iyo. Dating tauhan ni Liu may galit kay Lenggru. Baka ito ang pagkakataon. Pero para tuluyang umalis, kailangan ng perpektong paraan ng kamatayan. Walang kwenta. Kahit isang alila hindi mo mapaalis. At siya pa ang nang backstab. Huwag po kayong magalit kung hindi sa harapan, sa likod natin gawin. Sage, gawin mong malinis. Kapag tapos na, hindi ka mawawalan. Binibinileng, malamig ang tubig ng pool, bumaba ka para magpalamig. Ano ba? Natulala ka na? Bakit hindi pa sagipin? Naghihintay ba kayong mamatay siya? Lenggru, gusto mo bang mamatay? Pag-alis ng overboard at sabihin ng cold faces na natakot ang anak niya at kailangang umuwi para magpahinga. Binibini, Zeke Xiaolan. Nalunod, nagwawala ang misis, sinasabi. Na kayo ang nagtulak. Ako. Ebidensya. Malinaw na siya ang nahulog, wala akong kinalaman. Umalis ka na. Yeliw yun, nakita mo ba? Oh, Panginoon ko, dumating ako upang humingi ng paumanhin para sa aking malamig na bulagid. Ipinadala ko na ang aking asawa. Ah, hindi. Ikalawang binibini Leng pabalik sa bahay para sa pagkakakulong. Sabihin kay Leng Xiang upang disiplinahin ang kanyang mga tao kung may ibang oras. Ang pupuntahan ni Lenggru ay ang libingan ng mga walang pangalan. Nagtanong ba siya ngayon? Hindi, sabi ni Xiaolian, ang binibini Leng kaninang hapon. Nakatulala lang sa bintana, nanonood ng mga ibon. Nanonood ng mga ibon. Gusto niyang umalis. Leng Qingqiu. Ano pa bang kailangan mong gawin para sumuko ka? kalayaan. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang lalabas. Xiaolian. Tulungan mo akong ibigay ang hairpin na ito sa matandang may pilay na tagapamahala ng tinutsuan sa kanurang lungsod. Sabihin mo na. Ang hairpin na in-order ni Binibining Qiuliu ay dumating na. Huwag kang mag-alala, binibini, tiyak kong gagawin ito. Pero alles Cannabis. Gusto kong umalis, pero hindi pa tamang panahon, kailangan kong maghintay pa. Ingatan mo ang hairpin na ito. Sige na. Matandang tagapamahala. Ang hairpin na may perlas na in-order ni Binibining Qiuliu ay dumating na. Nakakulong ang katawan, ngunit malaya ang puso. Maaaring ipagpatuloy ang lumang pangako. Sa patay na sitwasyon, humahanap ng paraan para mabuhay. Sa ikatlong araw sa hating gabi, sa libingan ng mga walang pangalan sa kanlurang lungsod, umaasa akong makita ang dating kaibigan. Qiuliu. Sabihin mo kay Binibining Qiuliu. Natanggap ko na ang hairpin na may perlas. Sabihin mo sa kanyang maghintay ng mabuting balita. Gino. Pumunta si Xiao Hin ngayon sa ating Yuxuanzi House. Binigyan niya ng hairpin na may perlas ang pilay na tagapamahala. Hairpin na may perlas. Nasuri na, ordinaryong hairpin na may perlas, walang kakaiba. Malinis ang background ng tagapamahala, pero tila espesyal na interesado si Binibining Leng sa mga ibon. Umalis ka muna. Opo. Leng Qingqiu. Ano na naman ang balak mo? Tingyon, natanggap mo na ba ang sulat ko? Ito na ang huling pag-asa.
Yaliw yun, may saysay pa ba ang mga ginagawa mo ngayon? Hindi ako magbabago ng desisyon. May sagot na ba ang Panginoon? Lihim na dumating na ang Marquess sa hangganan ng Linchaw. Sa ikatlong araw sa hating gabi, sa libingan ng mga walang pangalan, maghihintay ng tulong. Ito ang gitsidan, pagkinain, sa loob ng 12 oras. Walang hininga at pulso. Paang patay. Ito ang mapa ng lihim na daanan sa Chengdu. Detalyadong minarkahan ang mga puwang ng guwardiya at mababang peder. Pakiusap, personal mong ibigay kay Binibining Leng. Ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay dito. Ginoo, nakita ng mga lihim na gwardiya ang isang taong nakasuot ng kulay abo. Umalis ng lungsod ngayon. Mabilis na pumunta patungong Linchaw. Kahina-hinala ang kilos. Linsaw. Yeting yun, talagang hindi ka nagbabago ng masamang hangarin. Dagdagan ng mga tauhan. Bantayan ng mabuti ang bakuran nilang Kinkyo. Opo. Yaliw yun. Talagang nagdududa ka na. Sayang lang. Huli na. Hating gabi na ang malayang Jisha ko. Saan ka pupunta? May nakikita ka bang dati mong kasintahan? Nako, nahuli ang plano. Ano ang itinatago mo sa manggas? Ibigay mo. Wala lang. Mga gamit lang ng babae. Ganoon ba? Ako mismo ang mag-check. Lason. Lanking Q. Ganun ba talaga ang gusto mo, mamatay? Mas gugustuhin kong mamatay kaysa manatili sa piling mo. Akala niya lason. Mabuti na rin, hayaan na lang natin. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa maging ibon mo sa hawla. Saan ka pupunta? Yaliw yun. Gusto mong malaman kung saan ako pupunta? Sumama ka sa akin. Malalaman mo. Kinkyu. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Bumaba ka, delikado dyan. Yaliw yun. Ganito ba ang hitsura ng kalayaan? Malawak. Ngunit hindi maabot. Kinkyu, huwag kang gagawa ng kalokohan. Ano ang gusto mo? Lahat ibibigay ko sa'yo, kalayaan, ibibigay ko. Gusto mong umalis? Pababayaan kita, basta bumaba ka lang ngayon. Sige na, pakiusap. Palayain mo ako. Talaga bang kaya mong palayain ako? Talaga bang kaya mong bitawan ang pagiging makasarili mo? Kinkyu. Ako. Aminado akong minahal kita. Minahal ko yung nagiging pula ang mukha. Dalisay mong alkalde. Minahal ko yung lalaking nagalit. Para sa akin sa piging. Ngunit ngayon, ano na ang pagmamahal mo? Pagkontrol, pananakit, walang katapusang pagdududa at pagpapahirap. Ganitong pagmamahal, ayoko na. Tapusin na natin. Kung may susunod na buhay, huwag na tayong magkita. Huwag. Kinkyu. Gino. Shinfeng. Bilis-bilis. Hanapin mo siya, kailangan kong makita siyang buhay. Patay man, makita ko ang bangkay. May ilog sa ibaba. Hanapin mo.
King Q. Ginoo, sa kahabaan ng ilog at sa loob ng 3 kilometro. Ito lang ang nakita. Walang natirang labi. Leng King Q. Kahit labi ayaw mong iwan sa akin. Lengru. Liu. Kuya Luyon, ikaw. Si Chenda sa Kamalig, lason sa 100 Flowers Festival. Ang matanda sa pavilion. Mahal kong asawa. Sabihin mo sa akin. Alin dito ang hindi gawa mo? Hindi ganito, Kuya Luyon, maniwala ka sa akin. Wala akong ginawa sa mga ito. Patay na siya, pinilit mong mawala ang labi niya. Ngayon ay ikaw naman. Kuya Luyon, Ginoong Punong Lungsod, huwag, hindi. Paghagupit at pananakit, paglalagay ng lason at paninirang puri, pag-utos kay Chenda na sirain, pagsuhol kay Tiahin Hong, paglalagay ng lason sa 100 Flowers Festival, pagtatangka sa pavilion, patungo sa aksidente sa Stargazing Tower, na naktulot kay binibining Leng King Q, na mahulog at mawala ang labi, bawat isa, may ebidensya at saksi. Pang-api, lahat ay pang-api. Si Leng Pingpiu ang masamang babae. Leng King Q, masama kang ta. Kahit multo ay hindi kita pababayaan. Chancellor Leng, ano ang dapat na parusa sa iyong minamahal na anak? Walang mukha ang matandang lingkod, nasa kamay ng punong lungsod. Mabuti, ang kasalanan ni Lengru ay napakalaki, hindi karapat-dapat mabuhay. Ngunit ang kamatayan ay masyadong madali para sa iyo, mag-utos. Alisin ang posisyon bilang asawa ng punong lungsod, ipadala sa templo para mag-ahit at magsagawa. Kung may susunod na buhay, hinding-hindi na tayo magkikita. King Q. Ito ba ang parusa mo sa akin? Gamit ang iyong kamatayan upang saktan ang aking puso. Gino, Nakita na ba ang labi? hinanap na sa kahabaan ng ilog at sa loob ng 3 kilometro. Isang pars na sapatos lang ni Binibining Leng ang nakita. Ginoo, nagdugo ka sa ubo, doktor. King Q. Hintayin mo ako. Gino, sa wakas ay nagising si King Q. Salamat sa langit. Ito ay pansamantalang tirahan sa Linchao, aking teritoryo. Magpagaling ka ng maayos. Agabi, nabaliw si Yeluyon sa lungsod. Nag-utos siya na hukayin ang bangkay ni Binibining Leng araw-gabi. Pinarusahan niya ng malupit si Lengru sa harap ng publiko. 3 araw na ang nakalipas, nagdugo ang kanyang ubo at hanggang ngayon ay hindi pa nagigising. May tsismis na malapit na siyang mamatay. Alam ka una, pigilin ang balita. Huwag nating hayaang malaman ito ni King Q. Opo. Marquis. Gaano na ako katagal namatay? 10 araw ng ganap, ng gabing iyon, ang aming mga tao, ay nagagrabyado upang iligtas ka. Itinago namin ang iyong pag-alis hanggang sa makarating dito. Sa labas, ikaw ay isang yumaong tao na nahulog at nawalan ng bangkay. Nawalan ng bangkay. Talaga bang naniniwala siya? Nagpadala siya ng mga tao upang maghanap sa paligid, ngunit ang nahanap lamang ay ang iyong sapatos at pulseras. Mukhang naniniwala siya. Nga pala, pinarusahan na niya si Lengru. Napakasakit ng kinahinatnan. Mabuti na rin. Alikabok sa alikabok, lupa sa lupa. Leng King Q. Ay patay na. Ang Panginoon ng lungsod ay nagkasakit dahil sa labis na pag-alala at sama ng loob. Dagdag pa ang pagkabasa sa ulan at lamig na pumasok sa kanyang baga. Ito ay tanda na malapit na siyang mamatay. Maliban na lang kung may himala,
Kung hindi ay... Gino. Bakit mo naman ginawa ito sa sarili mo? Bakit ang sakit ng puso ko? Yellow yun. Hindi ka. Tulad ng aking panaginip. Malapit na bang mamatay? Bakit ganito ang galit ko sa iyo? Ngunit kapag naisip kong mamamatay ka, sumasakit ang puso ko. Ching Chiao. Hindi ka na naman nakatulog ng maayos. Uminom ka muna ng gamot. Marquis. Kumusta na si Eli Uyon? Zia-bea? Bakit mo biglang naisipan siya? May narinig ka ba mga tsismis? Huwag mong pansinin ang mga yon. Sensitibo ang iyong pagkakakilanlan ngayon. Huwag kang mag-isip ng labis. Marquis. Anong nangyari kay Eli Uyon? Kagabi, nanaginip ako na umuubo siya ng dugo. Hindi kaya totoo ito? Hoy, Panginoon, magsalita ka naman. Ziga. Ayon sa lihim na ulat ng Changfeng, siya'y nagkasakit dahil sa labis na pag-isip. Dahil sa matinding lungkot at pagkabasa sa ulan, malala na ang kanyang karamdaman. Ilang araw na siyang walang malay, baka sa mga aw na ito na. Eli Uyon. Ayokong mamatay ka, Leng Qingqiu. Nababaliw ka na ba? Ginawa niya sa'yo ang lahat, ikinulong ka, inapi, pinilit kang mag-alaga ng mga bisita. Pinilit kang magpakamatay para lang makaalis. Dapat galit na galit ka sa kanya. Kung mamatay siya, dapat masaya ka. Bakit? Bakit ang sakit-sakit ng puso ko? Dahil hindi mo talaga siya nakalimutan. Dahil alam mo, sa ilalim ng kanyang kalabitan, pero isang baluktot ngunit totoong pagmamahal at pagsisisi para sa'yo. Dahil alam mo, ang kanyang kamatayan ay isasama ka rin sa impyerno. Galit na galit talaga ako sa'yo. Pero ano nang gagawin ko? Hindi ko talaga kayang panoorin kang mamatay. Panginoon, babalik ako. Babalik? Harazan? Para lang makita siya isang huling bises. Tapos ano? Para malaman ng iba na buhay ka pa at muling ikulong? O gusto mong mamatay kasama siya? Hindi ko alam. Kung hindi ako babalik, ang puso ko ay hindi mapapanatag habang buhay. Panginoon, hayaan mo na akong umalis. Mahal Montag piarin siya. Hindi ko alam. Gusto ko lang na magkaroon ng closure sa kanya. Ito ang lihim na utos ng bahay Panginoon. Kapag kailangan, magagamit mo ang mga lihim na tauhan sa linsyaw. Ingatan Montag ang pitaka. Mag-ingat ka. Kapag may nangyaring hindi maganda, magpadala ka agad ng mensahe. Panginoon, salamat. Qingqiu, kung ito man ang iyong kapalaran, ako na ang hahang para sa'yo. Yaliw yun, hintayin mo ako. Ngayong pagkakataon. Tapusin na natin ito. Ang mga gwardiya sa loob, maluwag sa labas pero mahigpit sa loob, lalo na sa pangunahing bulwagan. Nabili ko ang isang pipi na naglilinis ng kubeta. Narito ang kanyang IE at mapa ng ruta. Tandaan mo, dalaga. Sa 3:00 ng hating gabi sa silangang pintuan, may pagkakataon na kalahating minuto lang. Ang baho. Bilisan niyo. Sige na. Tawagin ang doktor ng bahay. Umiyak na naman ng dugo. Mas humina ang pulso, baka. Ngayong gabi na.
Gino. Ipagpatuloy mo pa, pakiusap. King Q. Huwag kang umalis. Paumanhin. King Q. Narito ako. Yellow yun. Ako si Leng King Q. Mabilis mo buksan ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Binibining Leng. Ikafngabi at halaga, Binibining Leng. Nagbukas ang langit, Ginoo, Ginoo. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Bumalik si Binibining Leng, hindi siya namatay. Gago ka, hindi ba't ikaw ang pinuno ng lungsod? Hindi ba't kayang-kaya mo ang lahat? Gumising ka agad. Gumising ka. Doktor ng bahay. King Q. Liu yun. King Q. Huwag kang umalis. Narito ako. Huwag kang umalis. Hindi ako aalis, narito ako para sa iyo. Medyo kumalma ang kalagayan ng Ginoo. Salamat sa iyo. Ngunit, ang balita ng iyong muling pagkabuhay, huwag ipaalam kahit kanino. Kung hindi, magiging malala ang mga kahihinatnan. Naiintindihan ko. Sa labas, ako ay ang patay na si Leng King Q. Sa panahong ito, ako ay ang dinala ni Ginoong Changfeng. Isang pipi na marunong ng medisina, si Ali. Responsable sa pag-aalaga sa pinuno ng lungsod. Esensya na, Binibini. Sa loob ng bahay, isasado ko ang balita. Sasabihin lang na nakahanap ng reseta ng isang tanyag na doktor, ngunit sa labas. Lalo na sa bahagi ng Marquis. Padadalhan ko siya ng sulat, magbibigay ng balita ng kaligtasan para mapanatag siya. King Q, ikaw nga ba talaga? Mabuti naman hindi ka namatay. Mabuti naman. King Q. Buhay ka pa. King Q, paumanhin. Hindi ko dapat ginawa sa iyo ang mga bagay na yon. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako, pwede ba? King Q. Ang inyong kamahalan, nagkakamali kayo. Ako po si Ali. Ang inatasan na mag-alaga sa inyo. Ali. Sige, kunwari na lang na ikaw si Ali. Simula ngayon, ikaw na ang maglilingkod sa akin bilang City Lord. Huwag kang lalayo sa akin. Oras na para uminom ng gamot. Uminom ka muna ng kaunti. Hindi pwedeng basta-basta uminom ng gamot. Mukhang. Ayaw mo pa rin akong patawarin. Masakit na naman ba? Hahanap ako ng doktor. Huwag kang aalis. Masakit dito. King Q. Manatili ka sa tabi ko, pwede ba? Huwag mo akong iwan. King Q. Ito ang aking personal na selyo, ipagkakatiwala ko na ito sa iyo. Hawakan mo ito para hindi ka na magsabing hindi kita pinagkakatiwalaan. King Q. Ito na ang pinakamalaking pagpapakita ko ng sincerity. Kagyat na sulat mula sa Marquez.
King Q, alam kong ikaw ay nakakulong. Si Yun ay gumagamit ng kanyang sakit para makapang-api. Napakawalang hiya. Kung pipilitin ka niya, gagamitin ko ang lahat ng aking kapangyarihan para wasakin ang City Lord Manor. Hintayin Montag ako. King Q. Buksan mo ito. Gamitin ang mga ito para gumawa ng mga bagong damit para sa iyo. Ang aking babae ay dapat na magsuot ng pinakamaganda. Ang inyong kamahalan, ang mga ginto, pilak at mamahaling tela na ito, ay dapat ay itabi para sa magiging asawa ng City Lord. Ang magiging asawa ng City Lord. King Q, gusto mo pa rin akong iwan. Ikaw na ang pinili ko sa buhay na ito. Dapat kang manatili sa tabi ko. Binibining Leng, ang inyong ina ay naghihirap sa 100 Flower Cave. Tinatanong niya kung naipaghiganti mo na ba ang inyong pagkakasala. Si Yun ang dahilan ng paghihirap niya at ng inyong kalagayan. Ang inyong pagiging malapit sa kanya ngayon ay isang biyaya ng langit. Ang lihim na sulat na ito ay maaring magdulot ng parusa at pagkakakulong sa kanya. Ang inyong kamahalan, nakuha namin ang lihim na sulat ng Marquess at ng Lin Chao. Si Yun ay lihim na nag-ayos ng mga tao at nakikipag-ugnayan sa mga dating tauhan na hindi nasiyahan sa inyo na maaaring magdulot ng panganib sa City Lord Manor. Isang magandang yetin yon. Nangahas na maghimagsik. Ipagutos. Buong linya ng mga espiya sa Linsao ay aktibahin. Kung makakilos siya ng isang hakbang, patayin agad. Opo. Ang hardinero ay ipinadala ni Lengru, tama ba? Hindi pa rin titigil si Lengru. Tungkol kay Yeting yun. Sana, huwag siyang gumawa ng kalokohan dahil sa akin. May nagbabantay, hindi ako makakilos dito. Baka sa ibang lugar sila kumilos, kailangan kong maging alerto. Inom na ng gamot. King Q. Hindi ako mapalagay sa mga nakaraang araw. Natatakot ako na baka isang araw mawala ka. Bigla kitang hindi mahanap. Paumanhin. Marami akong nagawang masakit sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano ipahayag ang pagmamahal ko sa'yo. Pero sa puso ko, talagang mahal na mahal kita. Huwag mo akong iwan, okay? Huwag inumin. Ano ba? Masyadong mainit ang sabaw. Nais kong hipan ito para sa inyo. Ako po ay mahina ang kamay, patawarin ninyo ako. Lumabas na kayong lahat. Sa tingin mo ay may laso ng sabaw. Dumalaw sa akin ang mga natitirang tauhan ni Lengru. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Natatakot ako na baka maalarma sila. Ayaw mo akong mamatay sa puso mo. May pagmamahal ka sa akin, tama ba? Hulaan mo. Ginoo, ang Marquis ay pinalibutan ang pintuan ng bahay at pilit na pumasok. Kuya, hanggang kailan mo pa itatago ang katotohanan? Ikaw ay nagkulong at nagpigil sa kanya, pero isinakripisyo niya ang kalayaan para lang iligtas ang buhay mo. Wala kang karapatan na tanungin ako kung hindi dahil sa iyong peking pagmamahal. At inakit siyang tumakas, bakit siya nahulog at nasugatan? Tama na. Ano ako sa inyo? Tropeo ba? Kinki, sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng magandang kasuotan. Marquis. Minahal mo at pinrotektahan mo ako. Hindi ko ito makakalimutan magpakailanman. Sayang lang. Ang aking tunay na damdamin ay matagal nang nalubog sa impyerno. King Q, huwag mo akong sisihin. Para sa iyo, kailangan kong gawin ito. Kagalang-galang na punong lungsod, mayroon ng 37 kaso ang naipon kamakailan. Kagalang-galang na punong lungsod, ang pamamahala sa lungsod. Ay hindi kasing husay ng aking pamamahala sa bahay aliwan.
Bituing Leng, ito ba ay pagtuturo sa akin ng pamamahala? Unang tanso, maglagay ng kahon para sa mga hinaing ng mamamayan. Tumanggap ng mga reklamo, mga anonymous na kaso. Pangalawang tanso, maglagay ng bulletin board para sa mga gawain ng pamahalaan. Araw-araw na ipahayag ang progreso ng mga kaso. Pangatlong tanso, magtatag ng pampublikong hukuman. 3 kaso bawat buwan, hayaan ang mga mamamayan na maging hurado. May lakas ka ba ng loob? Sige, bukas sa bulletin board ng pamahalaan. Ikaw ang mamuno. 2 kaso ang naresolba ngayong araw. Parusa sa peking bigas na kaso ay ipinahayag. Ang progreso ng pondo para sa irigasyon ay umabot na sa 70%. Mayroon pa bang mga mungkahi? Maaaring ilagay sa kahon ng mga hinaing ng mamamayan. Agalang-galang na Marquez, naisip mo na ba ang pagpapatumba kay Yeliuyon? Si Binibining Leng ay magiging isang walang Panginoong ibon. Ayo ay maaring magkasama ng malaya. Ang gusto ko ay kanyang kusang loob. Buksan. Bato. Ang aming perang pangkabuhayan ay naging bato. Ano ang nangyari? Punong lungsod Yeliuyon, nagnakaw ng pondo para sa sakuna. Nakipagsabuatan sa mga taga North D, Dakpin. Sandali. Liu Yun, ano ba talaga ang nangyari? King Q, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, tiyak kong lilinisin ang iyong pangalan. Dalhin siya. Sa hating gabi ngayong gabi, ililigtas kita. Siya ay tiyak na mamamatay. Ito. Akala mo ba ako pa yun? Lengking ko na gumagapang sa butas ng aso. Ang pagpapalit ng pondo para sa sakuna ay nangangailangan ng hindi bababa sa 30 malalakas na lalaki. Ang kolektibong pagkawala ng mga tagabuhat sa kanlurang lungsod. Tanging mga kawal lamang ang makakapaglipat ng populasyon. Kaya sa palagay mo, Kung hindi si Minister Lee, sino pa? Kinki, naliligaf ka na. Umalis ka na. Tiyak kong ibabalik ang puri ni Eli Uyon. Binibini, mayroon ka bang nais naming gawin? sabihin sa mga kasama, gamitin nila ang kanilang mga mata at tainga. Alamin ang katotohanan sa pagkamatay ni Xi Lifu. Tandaan, Mas mabilis ang chismis kaysa patalim. Ingat, Bilisan Montag. Tumakbo. Kagabi, nakita Zina Minister Lee at ang Marquez. May ebidensya na. kailangan pa natin ng testigo. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Ito ay sulat kamay ng City Lord, solidong ebidensya. Sandali, King Q, mahal na hari, may ebidensya ako. Nakita ko ito sa bangkay ng isang pinatay na kargador sa libingan. Parang karakter na Lee. Si Minister Lee ito. Noong nakaraan, ang mayordomo ni Minister Lee ay kumuha ng mga kargador. Hindi ako natanggap. Nagtataka ako kung anong trabaho ito. Kaya't lihim akong sumunod. Hindi ko inaasahan. Ginamit nila ang mga bato para palitan ang relief funds. Ito. Mahal na hari, maaari ko bang makita ang lihim na sulat?
Tingnan ninyong lahat. Ang Marquess, siya ang nag-set up sa City Lord. Ang Marquis pala. Palayain ang City Lord, palayain niyo siya. Tama. Hindi ba't ito ay pag-from sa isang inosente? Tapos na. King Q. Salamat. Tinyon. Gamit ang 30 buhay para itumba ang sariling kapatid. Ang pamilya Ye walang taong katulad mo. Kuya, ikaw ang unang kumuha sa minamahal ko. Marquess, nang gabing iyon ay binigyan mo ako ng perlas, sinabing nais mong ako'y malaya tulad nito. Ngunit ngayon ay puno na ito ng dugo ng tao. Lahat ng ito ay para lang ipakita sa iyo. Siya ay isang tirano. Eh ikaw, ang kasalukuyan mong sarili, hindi ba't naging katulad ka na? Ng taong kinamumuhian mo. Dahil kay King Q at sa ating mga ninuno. Ipagkakaloob ko ang buhay mo, umalis ka na rito. King Q. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka talaga? Ako ang iyong kasalanan, na hindi mo makatakasan magpakailanman. Alam ko nang hindi ikaw siya. King Q. Ikaw. Pwede ba tayong pumirma ng kontrata habang buhay? Anong kontrata? Ayoko na pumirma ng pustahan ha. Hindi. Ibibigay ko sa iyo ang gintong selyo ng lungsod bilang panliligaw. Payagan mo akong maging kandado ng buhay mo. Dito na lang, okay? CJ, ang aking number 1 na alkalde. Number 1. Alkalde. Ano ang number 1?